Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa ating lahat mga kapatid. Nandito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating pong simulan ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po natin sa umagang ito ay may pamagat na Inspired to Inspire, Part 1. At ito pong batayang talata natin ay masasampungan po sa aklat ng unang Timoteo, Kabanatang 1, talatang 12 hanggang 16. At ito po yung sinasabi. Sa talatang 12 po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuturing niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. At sa talatang 13, kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilahid ko siya, sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. At sa talatang 14, pinasagana sa akin ang kagandahan loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At
At sa talatang 15 po, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Talatang 16 po, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat at purihin po natin ating Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Noong pong tayo mga bata pa, madalas po tayong natatanong na ano yung gusto mo paglaki? Nagsasabi naman po tayo na ating mga gusto sa ating paglaki na kahit minsan sa ating murang edad ay tila malabong maabot. Kapag pumunta naman tayo sa ating iglesia, kapag tinanong na tayo na gusto mo bang maging pastor o diakonesa, madalas ang sagot po natin ay next question please o kaya ay change the topic o hindi ko gusto yan. Ano kaya ang dahilan bakit ayaw? Dahil kaya sa nakikitang hirap ng mga pastor at diakonesa, dahil sa kanilang nagiging kalagayan sa iglesia, o baka hindi sila nai-inspire. Yan. Sa umaga pong ito, ating pong pagbulay-bulayan yung paksang inspire to inspire. Inspire to inspire. Una po, ang liham na ito ay isa sa 3 aklat ng Bagong Tipan na isinulat lalo sa mga pastor ng mga lokal na simbahan. Ang dalawa pa ay ang 2 Timoteo at ang Tito. Pangalawa po, ang liham na ito ay unang aklat ng Bagong Tipan na tumatalakay ng detalyado sa mga kondisyon na dapat mangibabaw sa isang lokal na simbahan. At sa pangatlo po, ang liham ay isinulat ni Pablo kay Timoteo na nagpapastor sa lokal na simbahan sa Efeso. Ang layunin po ng aklat ay una upang palakasin si Timoteo sa kanyang pananampalataya. Yan po ay makikita natin sa talatang 1. Verse 1 po. At pangalawa po, upang turuan siya tungkol sa organisasyon ng simbahan. Sa verse 2 and 3 naman po natin yan matatagpuan. At sumunod po upang turuan siya tungkol sa personal na pag-uugali. Ayan naman po ay sa verse 4 hanggang verse 6. Sa mga batayang talata, tinalakay po ni Pablo ang kanyang dating kalagayan at ang kanyang naranasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ang sentro ng mga talatang 12 hanggang 16 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sino at ano ang dapat nating makita na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon upang patuloy na maglingkod? Ito po yung mga katotohanan ginagawa ni Jesus sa kanyang mga lingkod na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Una po, be inspired by Jesus' strength. Sa verse 12 po yan matatagpuan. Ito po yung sinasabi. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Sa English version naman po, I thank Jesus Christ our Lord who has strengthened me because He considered me faithful, putting me into service. Ang salitang ginamit sa Greek ay endinamo. Ito po ay, ang ibig sabihin po ay intensify and dynamo or sharing power ability properly to impart ability or empowered. Yan po ang ibig sabihin. Or I feel with power of strengthen or make strong. Sa puso po ni Apostol Pablo, naging karapat-dapat lamang siya at nakakaya niya maglingkod sa Panginoong Hesus at gawin ang ipinagagawa sa Kanya dahil sa lakas na ibinibigay sa Kanya. Alam po ni Apostol Pablo ang kanyang kahinaan at kakulangan, maging ang kanyang limitasyon sa buhay at ito ay buong puso at pagpapakumbaba niyang tinanggap. Kaya nasabi niya sa Filipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Nagiging inspirasyon tayo ng iba, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil kay Kristo Jesus na nagbibigay sa atin ng lakas. Be inspired by Jesus' strength. At sa pangalawa po nating puntos,
Be inspired by Jesus' mercy. Yan po naman ay matatagpo natin sa talatang 13. Ito po yung sinasabi. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito ay nahabag sa akin ang Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Mula po sa talata, binalikan ni Apostol Pablo ang kanyang ginawa noon. Nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Alam niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi siya karapat-dapat sa paningin ng Diyos at nararapat na parusahan. Subalit nakita niya kung paano siya kinahabagan ng Diyos at kinawaan siya ng Diyos. Ang salitang mercy o awa sa Griego ay eleo. Ang ibig sabihin ay to have pity or mercy or to show mercy. At mula po sa salitang eleos, to compassionate. Or kaya ay sa word na did or specially by divine grace. Have compassion or pity on or receive or mercy on. Yan. Hindi siya karapat-dapat, subalit tinanggap siya ng Diyos sa lubos na habag ng Diyos. Binigyan siya ng pagkakataong magbago at makapaglingkod kay Jesus. Nagiging inspirasyon tayo ng iba dahil sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, hinahahabagan tayo ng Panginoong Jesus. Be inspired by Jesus' mercy. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umaga po ito na pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At amin po nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga nagsisipag-aral at mga nagsisipag-trabaho na hindi po silang iingatan, Panginoon, at gagabayan po sa kanila pong mga pinagtatrabahuhan at mga pinapasukang eskwelahan. Gayon din po, Panginoon, amin po patuloy na nilalapit sa iyo ang mga kapatid po namin na nasa banig po ng karamdaman. Kagalingan po, Panginoon, ang ipagkaloob po sa kanila. Gayon din po yung financial para po sa kanilang pangangailangan, lalong higit sa pagbubuo nila ng kanilang mga gamot na iniinom para po sila ay gumaling ng maaga. Gayon din, Panginoon, ang mga kapatid po namin na may mga negosyo, lalo mo po itong palalaguin at pagkalooban mo po ng karunungan ang mga taong naghahandle po sa mga negosyo nila, Panginoon. Amin po ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming pong hapon na ikaw po yung sasama at gagabay sa lahat po ng aming gagawin. Salamat po ng maraming aming Diyos. Purihin ka po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama po sa inyong lingkod sa umaga nito. And friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today. Umayo at maglingkod. God bless po!